Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,888 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. And mahal na mahal ko po kayo. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay Duterte, no? Yan, kay Duterte po, no? Si Duterte po ay ang ating dating pangulo ng Pilipinas, okay, si Rodrigo Roa Duterte, pero may mga anak po ito, no? Ang anak niya pong isa na medyo mataas na ngayon ay ang ating Vice Presidente Sara Duterte. Okay? Tapos ang ano natin, may anak pa siyang isa na congressman naman, ito ay si Pulong Duterte. Okay, meron pa tayong isang mayor, si Sebastian Duterte naman, ang kanyang anak. So tatlo ang anak niya, pang-apat si Kitty Duterte, bata pa yon. Okay? So apat po yon, no? Okay, yung tatlo pong ito ay anak niya doon sa unang asawa niya, no, kay Zimmerman. Okay, so ito, tatakbo itong mga to, no? Tapos recently in-announce ni Vice President Sara Duterte na yung tatlong nabanggit nating pangalan ng mga lalaki sa buhay ni Vice President Sara Duterte ay ito ay tatakbo bilang senador ng Pilipinas. Okay? So susugan lang po natin 'yan, ha. Kasi ang sinasabi diyan baka daw maging opposition na sila, no, ang mga Duterte, no? Since humiwalay na si Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at saka NTF-ELCAC as vice chairperson. No? So natural lang naman kung hindi ka part ng administrasyon ay opposition ka. No? Ang problema lang po, in the recent years, ang tumatayong opposition dito sa ating bansa ay ang Liberal Party. No? Sila po ay tumatayong opposition, ang Liberal Party. Okay, ngayon, ito in-announce po ni Trillanes, no? Senator Trillanes, ang ating dating senador ng Pilipinas ay magtatandem daw, no? Magjo-join force daw ang Pinklawan, ang Liberal Party at ang kampo ni Bongbong Marcos, no? Para pahintuin ang pag-upo ng mga Duterte, no? Anong klase 'yun? No? Para walang prinsipyo. Anong klase ba 'yon? Ganun ba 'yon? Di ba? Ang problema, di ba? So ngayon, ito, sinususugan po ito ni Bato de la Rosa. No? Si Bato de la Rosa ay taga Davao, dating Chief PNP ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at ang sabi niya ay talaga namang nagtataka siya doon sa proposal ni former Senator Antonio Trillanes IV na magkapag-alyansa sa mga Marcos, no? Talagang pag ito ang ginawa at ito ay natuloy, ay talagang mangyayari daw na ang mga Duterte ay magiging oposisyon according to Senator Bato de la Rosa, no? So sabi ni Bato de la Rosa, inevitable na daw, wala nang hindi na tayo makakaiwas sa mga pangyayari ito dahil nga do sa suggestion ni former Senator Trillanes, no, na yung pink and yellow ay makipag-alyansa sa red, no, even though they had opposed the Marcoses' return in Malacanang. Hindi po ba kayo nagtataka, in the past few years, etong Pinklawan, Dilawan ay talagang ayaw na ayaw nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tumulong kay Bongbong Marcos, SMNI, PDP, si Vice President Sara Duterte, pero ngayon ay kontrabida nga, no? Pero ayun, sabi nga, hindi magiging oposisyon ang Liberal Party according to Senator De La Rosa. Bakit kamo? Dahil nga, pag nag-unite itong mga to sa Malacanang, ay talagang hindi na sila oposisyon, kundi sila administrasyon na. No? Hindi niyo po ba napapansin, no, in the recent months or years, mula nung umupo si Pangulong Bongbong Marcos, itong mga Liberal Party, no, led by Trillanes, De Lima, and others, hindi na sila nagkritik, no? Hindi na sila nagkritik kay Pangulong Bongbong Marcos in comparison no nagkritik sila kay Pangulong Duterte, no? Yan. So, pag nangyari 'yon, talagang
magiging opposition na ngayon ang mga Duterte, no? Ito, wala ng yellow or pink because yellow and pink forces will be aligned, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So talagang natetreat na sila, no? Dun sa ano, kasi may tatlong ang tatakbo, no? Na senador ng Pilipinas, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung dalawang anak niya, si Davao Congressman Paulo Duterte at ang isa ay si Davao City Mayor Sebastian Duterte, no? So ito si Senator De La Rosa ay talagang naniniwala na ang ating pangalawang pangulo dun sa statement na niya yon ay talagang totoong-totoo at hindi ito nagbibiro at ang tatlong lalaki sa buhay ni Vice President Sara Duterte ay tatakbo bilang senador ng Pilipinas pagdating ng 2025. Okay? So naniniwala daw siya doon, no? Talagang hindi nagjo-joke si Vice President Sara Duterte pagdating sa mga kapatid niya according to Bato de la Rosa. Okay? So talagang hindi nagjo-joke yan si Vice President Sara Duterte, pero tingin ko ay talagang tinitest niya yung water, kumbaga, no? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless you all.